Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dahil alam ni Cristel ang itinerary ni Dark sapagkat simple lang para sa kanyang malaman yon, madali siyang nakasunod sa lalaki. Nalaman niyang may kamiting si Dark na bagong investors at maging sila dumaan sa investigasyon ni Cristel. Na makitang malinis naman ang background ng mga iyon, hindi pinigil ni Cristel ang deal sa pagitan ni Dark at ng kausap nito. Ngayon, nagagamitin nila si Dark para mahuli at makalap ng mga ebidensya laban sa kasosyo ni Dark at maging ang tao sa likod nila, kailangan niyang protektahan ng mabuti si Dark. Kaya ang pagpunta at pag-inom nito sa high-end club, alam niya rin. In fact, Cristel followed him there, and when she's busy watching Dark drinking those liquors like he is in a drinking match, some men approached Cristel. Cristel was keeping an eye on Dark, but she was apprehended, got her mouth covered up, and got dragged back to the bar. Gustuhin niyang kumawala, ayaw niyang makatawag ng atensyon. Hinayaan siya ni Cristel na dalhin siya sa likod at doon, nagplano siya kung paano parurusahan itong mga gagong lalaki. Kaya nung sinubukan si Cristel na hipuan ng isa sa tatlong lalaki, agad niyang pinaulanan ng malalakas sa suntok sa mukha nito sabay sipa. Ganon din ang ginawa niya sa dalawa pa. Marahil dahil din sa alak, kaya mabagal ang reflexes ng mga lalaki, kaya mabilis lang para kay Cristel ang mapatumba ng tatlo. Nung nagpagpag ng kamay, naglakad palayo para makapasok ng pabalik sa club, muntik nang mapatalon si Cristel nung may biglang yumakap sa kanya. At dahil mabilis ang reflexes niya, nabalibag niya ang lalaki. Tang ina ka? Sino ka't nangiyakap ka? Manya ka rin, no? Akala niya yung isa sa tatlong gago. Nung tingnan, napagsino niyang si Dark pala ang nabalibag niya. Lihim na napanunok si Cristel dahil si Dark lang naman ang nasa harapan niya. Ang ultimate crush niya nandito. But her mood shifted when Dark stared at her and looked like he's seeing someone else while fixing her gaze at her. Naalala niyang sinabi ni Caleb sa kanya na kamukha niyang asawa nito. Did he mistake Cristel for her? Ira? Hey, wife? Nalinti ka na. Inakala nga ni Dark na siya ang asawa nito. Hindi maiwasan, parang nasaktan siya sa narinig. Mukha ba siyang pamalit sa asawa nito? The heck? She's too gorgeous to be someone else's substitute, no? Masama siyang tumitig kay Dark. Kahit crush na to, hindi niya gusto na may inaalala tong tao sa kanya, okay? Sinong asawa mo? Nagkakamali ka, boy. Hindi Airang pangalan ko. Okay ka lang? Pahayag niya. Umiling-iling si Dark, hindi kumbinsido. Nangilid na rin ang luha sa mga mata. Nakaramdam man na sandaling awa, mas bad trip pa rin si Cristel dahil ayaw niyang kinukumpara siya sa iba. No, you're Ira. I know it. Where have you been? I've been looking for you, wife. Pre, mukhang sabog ka. Hindi ako yung Irang sinasabi mo. Cristel ang pangalan ko. Una na ako Aniya. Naglakad na siyang muli dahil umiinit ang ulo niya. Kahit pala crush mong isang tao, kapag inis ka wala kang pakialam kung ma-offend man sila o hindi. Pinagbigyan na kitang hawakan ako kanina, pero kung uulit ka pa, matutulad ka sa mga lalaking nasa gilid mo. Uulitin ko, hindi ako yung taong hinahanap mo, kaya tigilan mo ko. Yon ang sinabi ni Cristel nung tangkain siyang yakapin ito. Malamig siyang tumitig kay Dark na kinatigal nito sa kinatatayuan kaya nakaalis siya doon. Nang makalayo, marahas siyang bumuntong hininga at napahilamos ng mukha. Inis na ginulo pa niyang buhok dahil hindi siya cool sa ginawa niya kanina. Kaso, ngayon naiisip niya tuloy kung tama bang ipilit niyang bantayan tong si Dark. Bilang subject, kailangan niyang lumapit dito para mas mabantayan dahil yon ang utos sa HQ. Pero paano niya gagawin yon kung ang nasa isip nga ng lalaki siya ang asawa nito? How? Wouldn't that create a conflict for her? Muli pang marahas na huminga si Cristel at napasapo sa noo. Bahala na nga. Gagawin niya ng paraan na mapalapit kay Dark, pero sasabihin niyang mali ang hinala nito na siya ang asawa nito. Ang layo-layo niya sa asawa nito, ha? From what she knows, his wife is kind and a soft-hearted person. Mukha ba siyang soft at mabait? Kung mambubugbog siya at mambali ng buto, napakadali lang para sa kanya. And having a soft heart is a no-no within their field of work. Kaya hindi talaga siya pwedeng maging sa Ira, malabong malabo.
Akala ni Cristel mahihirapan pa siyang mag-isip kung paano makakalapit kay Dark, ngunit mismong ang lalaki nang gumawa nun para sa kanya. Caleb informed her to rush to the office, and when she did, he saw Dark standing inside Caleb's office. He was looking around, and when Dark's sight landed on Cristel, he smiled sweetly. Halos mahigit ni Cristel ang hininga dahil doon. Ang gwapo. Pero bakit narito sa harapan niya si Dark? Wala sila sa HQ kung hindi nasa security agency company na front ng secret agency nila. Ang ipinagtataka niya, bakit natuntun siya nito dito? Cristela, here is Mr. Darkwing Oxford. He is your employer? He hired you as his bodyguard. Teka, nabingi yata siya. Ano raw? Dark hired her to be his bodyguard. Nanlalaki ang mga matang sumulyap siya kay Dark at ito naman, kanina pang pinapanood ang reaksyon niya. Nung makita ni Dark na nagulat ang ekspresyon niya, mas lalo tong napangiti. Naglakad to patungo kay Cristel. Huminto sa harap niya pagkatapos ay naglahad ng kamay. Nice to meet you, Cristela Fuentes, my lovely bodyguard. Talagang bodyguard siya nito, like as in? Hindi pa rin makapaniwala si Cristel na bodyguard na siya ni Dark. Yung ultimate crush niya / subject for protection. Dahil alata ni Caleb na lumilipad pa rin ang utak niya, sandali nitong kinausap si Dark para palabasin ang office ito. Kita nga sa mukha nitong pag-ayaw, pero dahil boss si Caleb, sumunod si Dark. Nung silang dalawa na lang, tumaas ang kilay ni Cristel nung sulyapan niya si Caleb. Ano yung sinasabi mong bodyguard ako? The heck, Caleb? Tumakwas din ang kilay ni Caleb at pinasadahan siya ng tingin. I thought you were going to like my surprise for you. Napahigop siya ng hangin at di makapaniwalang tumingin dito. Hoy Caleb, kahit crush ko yung lalaki yon, hindi ako matutuwa kung bodyguard niya ako. Kita mo nga laki ng katawan ni Dark? He seems to love working out tapos sa sexy kong to, bodyguard niya ako? Eh baka siya pang magbantay sa akin kaysa akong magbantay sa kanya. Kumunot ang noo ni Caleb. Sumeryosong tingin sa kanya. Cristel, are you doubting your skills as an agent? He hired you as his bodyguard as he received death threats out of nowhere and he was referred here. Hindi niya alam na ikaw ang agent na naka-assign para protektahan siya at ang tanging alam niya magaling kang magtrabaho bilang security personnel. Ikaw din naman may gusto nito kaya bakit ka nag-iinarte ngayon? Cristel pouted. Ang seryoso mo naman masyado. I'm just kidding. Pero kasi naman, gusto ko siyang lapitan sa ibang paraan tapos bodyguard ang ganap ko? That's not cool, Caleb. Akala ko gusto mong patunayan sa kanya na hindi ikaw ang asawa niya. Napipena naman si Cristel. Talo na siya. Ang daming rebuttal ni Caleb eh. Nung makita nito na hindi siya kumikibo, binigyan siya ng do's and don'ts bilang bodyguard ni Dark. Ayos naman nung una, dahil gano'n naman ang alam niya as secret agent. Pero nung dumating sa gitna, kailangan niya raw sumama sa bahay ni Dark? Aba, teka lang. Ako? Sasama ako sa bahay niya? Caleb nodded. Are you hearing yourself, Caleb? Kung sasama ko sa kanya, what about Arcos? Caleb massaged his temples, then looked at Cristel. Saan ka ba nakakita ng bodyguard na nakatira sa malayo? You were hired to protect and guard him. And this would help you resolve the assignment faster. Kung mag-imbestiga man ng mga taong gustong ipahamak si Mr. Oxford at isama ka, they will only see you as a weak protector of him. That way, we will take advantage and could catch them off guard if they underestimate you. May punto si Caleb, kaya wala na naman siyang nasabi. Caleb 2, Cristel 0. Pero si Arcos, sino mag-aalaga sa kanya? Dad and Mom will take care of him. Don't worry. Di naman mapili sa tao si Arcos kaya hindi siya mahirap alagaan. Napabuntong hininga na lamang siya. Wala na eh. Ang dami niyang reklamo pero laging may pantapat si Caleb. Pakiramdam niya tuloy, parang pinamimigay siya nito kay Dark. Kahit may munting tuwa sa parte niya, syempre, may inis pa rin siya dahil parang di siya mahalaga, no? Fine, I'll go with him. But give me updates about Arcos from time to time, okay? Of course, Cristel. Aktong papasok na si Cristel sa driver's seat para ipagmaneho si Dark nung maramdaman niya na marahan siyang hatakin nito para dalhin sa passenger seat. Teka lang, since ako ang bodyguard mo, ako dapat ang nagmamaneho para sa'yo. Sandali siyang nilingon ni Dark na papasok na sa driver's seat. I hired you as my bodyguard and not my driver, Miss Cristel. Pero kahit na, I can drive, sir. Naging masungit ang itsura ni Dark nung titigan siya kaya napipilan si Cristel at palihim ng umuso.
I insist, and I'm your boss, so listen to me. Dahil parang magagalit si Dark kay Cristel, sumunod siya. Lumulan nga siya sa passenger seat at nagkabit agad ng seatbelt. Nakita niyang pumasok din sa driver seat si Dark at sinulyapan siya nito. Noong napatitig to sa seatbelt, parang nakakita siya ng panghihinayang sa mata nito. Tama pa ba ang mga mata niya? Parang mali na eh. Bakit naman nanghihinayang si Dark nung makita yung nakakabit na seatbelt sa kanya? Tama na nga. Dapat, very cold ang arte niya para maisip nito na cool siya, hindi ba? Kaya ang ginawa ni Cristel, tuwing kakausapin ni Dark, yes at no lang ang sagot niya. Dahil doon, nakita ni Dark na parang hindi siya interesado kaya tumahimik ito at nag-drive na lang. Palihim itong sinulyapan ni Cristel. Naghihintay pa ng tanong si Dark pero tumahimik na ito. Ngumuso si Cristel at umayos ng upo. Kakainis. Nag-iinarte lang naman siya tapos inisip siguro ni Dark na masungit siya. Teka nga. Ano bang pakialam niya sa iniisip nito? She is with him to work and not to flirt. Kinastigo muli ni Cristel ang sarili bago palihim na tumingin muli kay Dark. Nag-travel ang tingin niya sa mukha nito mula sa malantik nitong pilikmata, matangos at matayog na ilong at yung mamula-mulang labi, hindi sobrang kapal at di rin naman manipis. Siguro masasabi niya na medyo hawig ito ni Henry Cavill, yung gumanap na Superman. Muoba pa ang tingin niya sa braso at kamay nito na nakahawak sa manibela. Kita niya ang mga ugat na sumisilip at di alam ni Cristel kung bakit siya napalunok. Nang mag-angat ng tingin si Cristel, sakto naman nakatingin din sa kanya si Dark at nagdag po ang mga mata nila. Nanlaki ang mga mata ni Cristel at napaiwas ng tingin. Mabilis siyang tumingin sa labas ng bintana. Nakarinig siya na mahinang pagtawa at pakiramdam ni Cristel na mumula ang pisngi niya sa hiya. Did you find me good looking? Bulong ni Dark. Pero dahil dalawa lang sila sa sasakyan nito, rinig niya iyon. Mas lalong nag-init ang pisngi ni Cristel at di niya talaga ito nilingon. Nagka-stiff-neck man siya, bahala na. Nakakahiya. Bumaba si Cristel at Dark nung huminto ang sasakyan sa harapan ng bahay ng lalaki. Tiningala ni Cristel ang may kalakihang bahay at hindi siya nagpahalata na alam niya na ang itsura ng bahay. Umakto siyang namamangha. Nilibot ng mga mata ang malawak na courtyard. Binalik niya ang tingin sa bahay na mukhang maaliwalas naman ngunit parang may kulang. How to put it into words? Desolate? Yeah, that's the word. Not in appearance but in feelings. Parang ang lungkot tingnan ng bahay na nasa harapan. Pinilig ni Cristel ang ulo. Sinulyapan si Dark. Ilan kayong nakatira dyan? Mukhang malaki ang bahay na yan, ha? Ako lang mag-isa. Pupunta lang yung naglilinis kapag kailangan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Cristel. Diretso magsalita ng Tagalog itong si Dark? Hindi niya alam pero nanibago yata siya. Sa itsura kasi ni Dark, parang hindi nagtatagalog at kung may instances na ganon, parang slang dapat, 'di ba? Ngayon, pinatunayan nito na marunong nga itong magtagalog. Why do you look surprised? Did I say something? Umiling si Cristel. Imbes lumapit siya sa sasakyan at kinuha ang duffel bag na nasa backseat. Mabuti at may ilan siyang naitabing gamit sa company na front ng HQ nila. Kung hindi, baka bumalik pa siya sa HQ at kung makita ang anak, baka di na siya umalis. Now that she's doing an assignment once again, then she would do it till the end. Kailangan nga lang masakripisyang oras niya para kay Argos. Dahil sa sandaling pagkatulala, hindi na paghandaan ni Cristel nung bigla na lang kunin ni Dark ang bag na nasa kamay niya. Hey, akin ang bag ko. Ako yung bodyguard, diba? Ba't parang ako yatang inaasikaso mo? Instead of answering her, Dark flashed a sweet smile at Cristel. Nanlaki ang mga mata niya at naparunok. Shit naman kasi. Ang gwapo-gwapo. Pinakita na yung killer smile kaya wala na siyang nagawa. Sinara niya ang pinto ng backseat at sumunod kay Dark. Binuksan ito ang main door at giniya siya paloob. Agad bumungad sa kanya ang malinis na living area at mahabang hagdan na nasa kanang gilid ng bahay. Ang laki naman ng bahay mo, aniya para mamatay ang katahimikang namamayani sa kanila. Ilan ang kwarto dito? May kwarto ka ba para sa akin? Dark put down the duffel bag he's holding and glanced at her.
This house has 5 bedrooms, but the 3 were not available. I converted it to a leisure room and the other one is the study room. The remaining one is the attic room. So sa madaling sabi, meron pa rin akong kwarto? Natahimik sandali si Dark bago alanganing nagsalita. Well, it's available, but I think it's a little bit messy and untidy. Humalukip-kip si Cristel at masamang tiningnan si Dark. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang ba uli o parang amused o natatawang natutuwa ito sa reaksyon niya. Ngunit nung tingnan naman, seryoso lang din nakatitig sa kanya si Dark. Sir, pinagdiinan niya ang pagkakasabi ng sir at tumikwas ang sulok ng labi ni Dark. San mo ko balak patulugin? Sa tabi mo, Aber? This time, Dark heartily laughed. Nagsasayaw ang amusement sa mga mata nito at napatunay ni Cristel na pinagtitripan siya nito. Well, pwede ka naman talagang tumabi sa akin. I will be too happy to entertain you. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Ano? Hoy sir, bodyguard mo ko at hindi ko anong pinasok ko rito ha. Strictly business lang kaya ako rito nakatira. Tsaka ganyan bang tamang attitude ng amo sa bodyguard? Natatawang umiling si Dark sa kanya at kinuha nitong muli ang duffel bag na nasa carpeted floor. Then, I will lend you my room first. Nilinisan ko yung kabilang kwarto at doon na ako. Napakurap siya ng mga mata. Ano raw? Teka! Tinawag niya ang atensyon ni Dark nung umakyat to sa hagdan, ngunit hindi lumingon si Dark. Bit-bit nito ang gamit niya at nung nasa second floor, huminto ito sa harapan ng kwarto, pinihit ang siradura ng pinto. Pumasok si Dark at nakasunod naman si Cristel. Teka, sir, bakit ako titira dito sa kwarto mo? Pwede namang ako na lang doon sa hindi pa malinis na kwarto. I'm your bodyguard at hindi ako naririto para ikaw mag-adjust para sa akin. Nabigla si Cristel nang mabilis umikot si Dark. Binitawan nito ang duffel bag. Inilang hakbang lang ang pagitan nilang dalawa. Bahagyang yumuko ito at inihinto ni Dark ang mukha ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha niya. Halos magdikit ang tungki ng ilong nila na ikinulok ni Cristel ng sunod-sunod. Sir? Nahinginig ang boses na tawag niya kay Dark. Do you know why I hired you, Cristel? It's to me, to make you remember me. I know that deep inside you, you are Ira. You are my wife. Tumigil ang paghinga ni Cristel nung patakan siya ng halik nito sa noo. Mabilis tinulak ni Cristel si Dark nung nakahuma siya. Di niya inaasahan na ganito ang gagawin nito sa kanya. Kahit naman crush niya ang lalaki, di pa rin tama to ah. Why did you kiss me? Hoy! Imbes sagutin, umiling si Dark. May ngiti pa rin sa labi. Nainis si Cristel sa klase ng pagngiti nito, kaya ang ginawa niya, tinulak niya palabas si Dark. Hey! Marahang sita ni Dark sa kanya, pero patuloy siya sa pagtulak dito. Nung makalabas si Dark, pabalagbag niyang sinara ang pinto at sumandal doon. Sinapon niya ang dibdib dahil napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Shit na yan! Bakit ang bilis naman ng Dark na yon? Nakahalik kagad sa kanya? Nakakabigla. Napabuga ng hininga si Cristel, napalingon sa pinto na pagitan nila ni Dark. Sa kanya naalala na nandito siya sa kwarto ni Dark. Napangiwi na lamang siya sa realisasyon. Pinalayas niya ba naman yung mismong may-ari ng kwarto at ito siya, bodyguard nito na nasa mismong master's bedroom. Di naman siya siguro papasukin ni Dark at tatabihan ano? Pero kung ganun nga baka hindi siya tumanggi. Ay Diyos ko, Cristel, ano ba naman yung tumatakbo sa isip mo? Kastigo niya sa sarili. Kakamot-kamot siya ng ulo. Tinungo ang duffel bag at nilabas ang gamit doon. May 5 siyang white shirt na baon, ilang toiletries at maging pants. Siguro bibili na lang siya sa mall kapag may oras siya. Nakarinig siya ng katok at dahil alam niya, sila lang namang dalawa ni Dark ang naroon sa bahay, kinabahan na naman siya. Can I go inside, please? Anito sa kabilang side ng pinto. Napakagat labi si Cristel at naisip niya ang gawa nitong paghalik sa kanya. Kahit nasa noo lang yon, para nang mapupugto ang hininga niya. What more kung sa Tinuktukan na ni Cristel ang ulo dahil siya yata itong manyak at hindi si Dark. Ito pa yata ang kailangan mag-ingat sa kanya kaysa siya tong mag-ingat sa lalaki. Anong gagawin mo? Tanong ni Cristel dahil kumatok muli si Dark. I will get my things. Ililipat ko sa kabilang kwarto. Akala niya magkakaroon ng part 2 yung kiss. Shit na yan. Tama ng kalandian, Cristel.
Gamit lang nito ang kailangan, kaya pigilan mong sarili mo, ha? Pinagbuksan ni Cristel ng pinto si Dark at sinulipan muna siya nito bago pumasok sa loob. Pinanood ni Cristel na kumuha ng gamit si Dark at nakita niyang ilang piraso lamang yon. Bakit ilang piraso lang yan? Mas maganda siguro ako na lang yung sa kabilang kwarto kaysa ikaw ang umalis. Sir, ako ang trabahador dito, aniya. Sandaling lumingon si Dark. I only need a few because sooner or later babalik din naman ako dito. Kung gano'n naman pala, nababalik ka kaagad. Ako na lang talaga ang dapat nandun sa kabilang kwarto. Babalik ako rito, nakatabi ka na. Napalanok si Cristel sa narinig. Ano raw? Tabi sila? Shit, ang landi nitong Dark na to. Hindi niya kinakaya. Dark was smiling from ear to ear while cooking dinner for him and Cristel. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na kasama na niya ang asawa. Kahit anong tanggi nito na hindi to si Ira, nararamdaman ni Dark na nagde-deny lang ito. O kaya naman, baka walang naaalala si Ira sa nakaraan at ang buong paniniwala nito, Cristel talaga ang pangalan nito. Now that is here with him, he will slowly unfold the truth behind her disappearance. Hindi niya na ilalayo ang sarili dito at kung kinakailangan mamatay siya, maprotektahan lang si Cristel mula kay Hailey, he will gladly lay down his life for her. The thing he wasn't able to do in the past. Mas maganda pa rin na narito ito sa poder niya at unti-unti, papaalala dito ang nakaraan. He will also be honest with her. No lies. Hindi na siya uulit na magsisinungaling kay Cristel at pasasakitan to. Hindi na ulit. Huminga na malalim si Dark at naalalang ginawa niya para mapalapit si Cristel sa kanya. When he saw her at the club, hindi siya nagsayang ng panahon at pinaimbestigahan niya ito. He discovered that she works as a security personnel at a security agency. Dahil doon, mabilis siyang nakapag-isip na i-hire to bilang bodyguard. Totoo na may death threat siyang nakukuha sa mailbox mula pa nung nakarang taon at tinago niya mga yon dahil tingin ni Dark, ebidensya ang mga sulat na yon. Ngunit hindi niya alam, makatutulong pala ang mga bantang iyon para makuha niya pabalik ang asawa. Mahal man ang bayad niya dahil full-time ang kinuha niyang service ni Cristel. Walang pakialam si Dark, basta ba makasama to? Isa pa, hindi naman niya talaga balak, totohanin na gawin tong bodyguard niya. He will hire another set of bodyguards for them. Ginawa niya lang ang hakbang na yon para manatili sa kanya si Cristel, pero wala siyang balak protektahan siya nito dahil siya ang dapat nagagawa nun, hindi ba? Ngayon, hindi niya nahahayaan na hindi niya maprotektahan si Cristel. Hindi niya nahahayaan na mawala pa itong muli sa kanyang paningin.